Shout out sa inyong lahat mga ka-eShop. Yan, shout out sa inyong lahat. So yung iba nating mga kasama dito, yung mga nagko-comment ay may mga sarili din silang channel. So pwede nyo rin sila puntahan pag may time kayo at mapanood yung mga kanilang video. So maraming salamat sa suporta nyo sa channel ko. Shout out sa inyong lahat mga ka-eShop. Okay, shout out sa inyong lahat mga ka-eShop. Magandang araw mga ka-eShop, may gagawin tayo. Sharp. Gabo, yun, sharp. Maliit lang yan, nasa 24 lang yata yan. Ang problema nito ay saksak natin. Yun, nag-i-spark naman yung ating plug pag sinaksak natin sa AC. Ang problema, wala siyang standby, wala siyang ilaw. So itong unit na to ay galing din sa isang manggagawa natin, isang technician din, dinala dito. May supply daw siyang 12 pero wala siyang standby sa indicator niya dito, walang standby. Buksan natin. Ito yung kanyang model. Yan, Sharp 24. Ito, nabuksan na natin siya. Bali, ito yung kanyang mainboard. Yan, no? Ayan yung mainboard niya. So, ito yung kanyang topboard. Dalawang cup. Ang problema nito ay walang standby red or walang ilaw yung standby niya. So, check natin yung supply. Okay, so check natin yung kanyang 12 volts dito sa filter dahil may supply daw to 12. Ayan, no? Mayroon nga siyang 12. Sunod natin check yung kanyang 5 kung may 5. Ayan, may 5 siya. Sunod natin yung 3.3 natin kung mayroon siyang 3.3. So mayroon siyang 1.1. Hanapin natin yung 3.3 natin kung saan. Ito 3.3, oh. So mayroon din siyang 3.3 sa IC na ito. Tapos sunod natin yung supply ng program niya. Nasa likod yata yung program nito. Check na lang natin yung supply ng control. So 3.2. So mayroon siyang 5, 3.3 pero wala siyang standby at mayroon din siyang 1.2. So ginawa dito ay nag-check siya dito ng, pakita ko lang para malinaw. Yun, nag-check siya dito ng isang SMD na kapasitor. Sabi niya dito ay short daw yung SMD na ito. Yan, no? Yan, kita ba? Itong SMD na yan, short daw yan, nagbabuzzer daw yan pag nilagyan niya ng tester at binabuzzer niya, tumutunog daw. So duda niya sira daw ito. So binaklas tapos tinignan, hindi naman daw short. Ngayon gagawin ngayon natin yung mga ganito kasing board, yung mga ganitong board na mayroong mga SMD at may mga nagkakaroon ng supply na 1.2 or 1.1. So
So, ang reading nun sa tester natin ay masyadong mababa. Minsan, pag ginamitan mo yun ng buzzer, tumutunog yun dahil mababa yung supply na pumapasok doon. So, malalaman mo lang yun pag yung circuit na yun sira. Try mo i-actual na lagyan ng supply. Ngayon, susukatan ngayon natin ng supply ito. Yun, titingnan natin kung ano ang supply nito. Yun, no? So, may supply itong 1.1. At yung supply na yan ay nanggagaling dito sa ating regulator dito, sa coil na ito. So, yung supply nito ay 1.1 or 1.2. Tapos, ito naman yung ating 5 volts. Ito naman yung ating 3.3. At hindi naman umiinit yung ating IC. Ibig sabihin, hindi nagpa-function yung IC natin. Kasi kung walang ilaw tapos complete supply, dapat maramdaman mo rito sa IC na to, mainit, maaligamgam. Pero sa kanya, malamig pa rin siya. Okay? Ang susunod natin gagawin dito, dahil walang ilaw yung standby red nito, check natin lahat ng SMD capacitor na nakapalibot sa IC. Titingnan natin lahat ng SMD na yan kung mayroong supply lahat ng SMD dito. Okay, zoom lang natin ng kaunti para makita nyo. Yan. So medyo nakikita yung mga SMD na capacitor natin na medyo malalaki. So gagawin natin ay check lang natin lahat ng SMD na capacitor. Titingnan natin kung lahat ng SMD na yan ay may supply. So itong isang SMD na to, walang supply. Okay? Ito yung binunot niya, tapos chinek niya, mayroon siyang 1.1. Itong isang SMD na natakpan ng tuner, may 3.3. So ito, check natin kung mayroon tong supply. May 1.1 din ito. So itong isa dito, wala siyang supply. You know? Yun, walang supply. Ito, check natin. May 1.1 dito. Yun, mayroon yan. So, check pa natin yung ibang SMD na walang supply. Pwedeng may missing supply tayo dito na SMD na hindi napasukan ng supply kaya wala siyang ilaw. So, check lang natin lahat ng SMD natin. Okay, ito may 3.3. Yun. So kung bago lang kayo sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe. At sa mga nakapag-subscribe na, maraming salamat sa tulong nyo. So okay, mayroon lahat ng SMD. Pera lang dito sa isang ito. So itong isang SMD na capacitor ay walang supply ito. Yun. So mayroon tayong missing supply. Kaya siguro hindi ito nagkaroon ng standby. So gagawin natin, check natin yung supply ng kanyang USB kung mayroon tong supply na 5. So wala din supply yung kanyang USB na 5. Okay. Yon. So walang supply yung kanyang USB na 5. Ibig sabihin, yung supply ng USB na to, malamang nagkaroon ng problema to. Pwede yung supply nito kasama yon sa supply dito. Yun o, ito yung wala eh. So check natin yung IC na to. Titingnan natin kung may input tong supply. Yun, wala din siyang input na supply. Wala. Check natin kung may out siya dito sa capacitor. Wala din siyang out. Okay. So check natin ngayon sa buzzer. Bunot muna natin. Yun, bubunutin muna natin, magbabuzzer muna tayo. Yun, magbabuzzer tayo. Okay. Check natin kung yung supply ba ng IC na to ay kasama sa USB. So ito yung positive niya. Tingnan natin yung ground niya.
Ito yung ground. Yun. So ito yung ground. Ito yung positive natin. Yun o. Wala siyang buzzer pag naka-ground tayo. Yun. So ibig sabihin, yung supply ng USB nito kasama dito sa IC na to. Yun o, yung pin dito. Yun, nagbabuzzer siya dito. Reverse natin. Titingnan natin kung magbabuzzer pa rin. So nawala. Nawala yung kanyang buzzer. Nawala nung ni-reverse. Ayun, mayroon. Ayun. So ibig sabihin yan, yung supply ng USB natin kasama sa nawala na supply. So medyo mahirap ang trouble ng ganito. Susunod natin gagawin, hahanapin natin yung, may nagawa na rin akong ganito yung sharp na missing voltage din siya. So parang ganito din yata ang kanyang sistema. So try natin hanapin yung transistor na nagsiswitching para magkaroon ng supply itong IC na ito, itong regulator na ito. So ito yung 5 natin. Yun o. So hahanapin ngayon natin yun, yung switching transistor nya, kung saan ito nakatutok. Minsan kasi ang problema nito, yung switching transistor, yun yung hindi na nagkakaroon ng output. May input pero wala na siyang output. Yun. So hahanapin lang natin yung switching transistor, yung tatlong paa. Yun. Magtutusok lang tayo doon sa gitna, di ba? Dalawang magkatabi. Yun, sa gitna lang tayo magtusok kasi doon lang natin makukuha yung supply nito. Mamaya ipapakita ko sa inyo. So pakita ko muna sa inyo. So ang gagawin natin ay hahanapin natin yung supply nito, yung pin dito. Yan. Yung pin na to 5 volts kasama sa supply ng USB. So hahanapin natin yung pin na to dito sa mga SMD transistor or MOSFET nya, yung switching. So kadalasan yan yung switching yung ganito. Yan. So ang tututukan lang natin dyan, ito yung out lang nya. Yun. Lahat yan tutukutan natin. Tutok. Yan. Ganyan. Titingnan natin lahat yan ng transistor na maaring naging switching ng 5 nya. Okay. So napaliwanag ko na kung saan tayo magtutok. Yan. Focus ulit natin. Okay. So abang ulit tayo dito sa pin na ito, sa 5 natin. Meron. So dito wala. So wala na ibang transistor dito na 3 pin. Ito. Yun. Ito may isa dito oh. Yun oh. Okay, mayroon dito isa. Balik na rin natin. Oh, yun. So ibig sabihin yan yung IC na yan ang nagsiswitch dun sa 5 nya. So try natin saksak. Magbo-voltage checking tayo. Titingnan ngayon natin kung ilang volts yung supply niyan. So meron tayong 12. Yan. So check ngayon natin to kung may out itong supply. So nag-out lang siya ng 0.6. Check natin dito sa ating regulator sa taas. Hindi pala kita. Yun, dito kung ilan yung out nito. So nag-out siya dito ng ganon din, 0.6 din to. So positive siya yung ngayon. Yun no, positive siya ngayong
connection dito. At nag-buzzer tayo, siya din yung connection dito. So check natin yung input nito kung ilan. Yun, no? 5 volts ang input niya. Okay, mayroon siyang input na 5. So ang gagawin ngayon natin ay try natin itong palitan. Tapos pag nagpalit tayo, titingnan natin kung magno-normal. Okay, palitan muna natin itong maliit na switching transistor na yan. So try natin i-actual palitan para makita nyo na pwede siyang palitan or pwede siyang i-bypass. Okay, so check natin yung transistor na yon or yung MOSFET na yon kung buo pa. So may palo siya dito. Kabila. Wala. So may palo siya. Oh. Kabila. Wala. Okay. So reverse natin. May palo din siya. Supplyan muna natin yung base niya ng positive. Tingnan natin kung papalo pa siya. So may palo siya. May palo. Yun, no? So parang short na yung IC, pero bakit hindi siya nagtagos yung supply? Yun, no? May palo siya. Okay, so positive, short ngayon. Short yung switching niya sa out ng ating supply. Yun, no? Yun. Short yung kanyang switching. Short yung base niya. Yun. So yung input natin, walang contact yung input. Okay. So try natin palitan to. Titingnan natin kung mapapagana natin pag nagpalit tayo ng isang MOSFET. So ang ikakabit natin dyan ay try natin kumuha sa switching ng LVDS. Yung switching ng LVDS natin na 3 pin, try natin yun gamitin. O di kaya yung switching naman sa ating 3.3 sa 1.8, switching sa 1.8, pwede din yun gamitin. Okay, so try natin yung sa LVDS na switching, yun yung gagamitin natin. So yun na, napalitan na natin yung kanyang switching. Ito napalitan na natin. Tapos yung luma natin ay ito yon, dinikit natin na rito. Tapos ito yung pinalit natin. So nanggagaling to sa switching ng LVDS, yung MOSFET din na switching type. So try natin kung pwede yon. Mag-aabang tayo dito ng ating test probe sa out ng MOSFET na to. Titingnan natin kung magkakaroon siya ng 5 volts. Okay, saksak ko lang. Yun, nagkaroon siya ng 5 volts. Yan. Okay, so nagkaroon siya ng 5 volts. So good pa yung switching nito. Yun. So napansin ko umilaw na yung ating unit. Yun, no, hindi nawala yung 5. So check natin yung supply dito na nawala. Yun, mayroon na siyang 4.4. Tapos yung ating USB, mayroon siyang 5. Okay. So check natin kanina yung isang SMD dito na walang supply.
mayroon siyang 1.1 na supply, oh. So ibig sabihin ang supply nito nasa 1.1 ang out nun. Yun, oh, 1.1. Tapos dito 1.10 na lang. So bumaba pa yung supply nito, yung isang coil dito. Tutukan ko lang. Yun. Ay, ito 1.2, oh. So naging 1.2 ito. Tapos ito 5 volts, 5. Tapos ito pala yung 1.2 natin. So kanina to nung wala pang supply yung ating 5, 1.1 lang yata yung kanina. Hindi ko lang matandaan masyado. So nung nagkaroon siya ng supply rito, yon, may 5 na tayo rito, no, na susukat. So kanina dito lang yung supply nating 5. Ngayon meron na siya dito sa out. Tapos check natin yung unit. At mayroon na siyang backlight, oh. Oh, nilaw na. So tingnan natin yung display kung mayroon na siyang display. Ay, wala siyang display, blanco, oh. Try natin mag-remote. Pero nakailaw siya, oh. Nakailaw siya. Try natin mag-remote. Baka blanco lang yung screen. Remote muna tayo, sharp 003. Okay, sharp 003. Try natin volume. Yun, lumabas yung volume, oh. Input. Yun, nasa input to siya. Yun, akala mo walang display, pala nakatago lang siya, oh. So, tagyan natin ng signal. Input to. Ayun. So, mayroon na siya, oh. Yun. So, gawa na yung unit natin. Okay, po-program ko lang yung aking TV Plus. Tapos, ito, tutuloy natin yung ating video rito. Paano ba natin nahuli yung problema niya? Paano natin nalaman na doon tayo magpo-focus para mahuli yung problema niya? So ang ginawa natin, nag-voltage checking tayo lahat. So tinignan natin, may supply siyang 12, 5, 3.3, 1.1. Tapos nahuhuli natin yung problema nung check tayo dito sa SMD natin sa paligid ng IC na to. May isang SMD dito, ito, na walang supply kanina. So nagduda tayo dito sa SMD na to, bakit walang supply. Tapos yung ating USB wala ding 5 volts. So nagduda din tayo dito sa pin ng IC na to na wala din siyang 5 volts. So yung pin na yan, kasama pala yan sa supply ng USB na ito. So pag nagkaroon siya ng supply, yung USB kasama na rin ito para magkaroon na rin ng supply ito na 1.1. Okay, so nung nagkaroon tayo ng supply na 5 dito sa switching transistor na to, pumasok yan dito kasama yung USB. Tapos nag-on na yung unit natin. So ito lang yung sira niya, itong isang maliit na ito. Yan. So function nito is switching. So kung wala kayong mahanap na ganitong transistor, pwede nyo gamitin yung switching sa LVDS. Hindi naman siya umiinit, kaya naman niya. O mas maganda, may mahanap kayong medyo malaki-laki rito. Okay, hindi naman siya umiinit eh. Okay, so pwede rin gamitin yata dito yung switching type na para sa 1.8 na supply natin, kasi may transistor din yun na dinadaanan para switching sa 1.8 natin. So pwede din yun. Ito yung kinuha ko rito, yung sa LVDS natin. So okay naman siya, hindi naman siya mainit. Yun, okay naman.
Okay, so sasarado lang natin tapos testing ulit natin. At nagawa ko na rin yung ganito sa 40 inches. Ang ginawa ko roon ay hindi ko ito pinalitan. Nag-jumper na lang tayo. So ito yung input niyan. Ito na. Yun. Ito yung input, ito yung out. So nag-jumper lang tayo dyan nakaraan. Gumana naman siya. So pwede siya i-jumper, pero kung may pamalit kayo, mas maigi palitan nyo. Pwede din i-jumper. Kasi kaya lang, pag jumper kasi, pwedeng hindi na yun masira. Pwedeng for life na siya. Ito kasi, pag pinalitan natin yung IC, yung switching na ito, pwede pa itong masira ulit. Pwede ulit madamage ito. So, kung madamage ito, may gagawin ulit tayo. Pero kung i-jumper nyo ito, pwedeng hindi na siya masira, wala na tayong gagawin. Okay, nasa sa inyo kung i-jumper nyo or papalitan nyo ng parts. Okay, sasarado ko lang siya. So ito na, testing na natin yung sharp natin na 24. At kung bago lang kayo sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe. At maraming salamat. So yun, may ilaw na siya, oh. Kulay dilaw. Yan, so nag-on na siya. Try natin i-okay. Okay ulit, pipili lang tayo ng channel. Okay. Yan. So may picture na siya at gumagana na yung ating unit. So try natin sa remote. Volume. Okay, operated naman sa volume. Okay. So yun lang yung problema niya mga ka-eShop. Yung supply ng kanyang papunta sa USB ay nawala. So yung supply na yon, yung papunta sa USB na supply, pwedeng nagkaroon ng problema sa USB drive. So nung nagsaksak ng USB, pwedeng damage yung USB, kaya nasira yung unit. So kung gusto nyong i-jumper yung switching transistor na yon, pwede nyong i-jumper, pero maglagay lang kayo ng maliit na wire na mga nasa 1 ampere or mababa pa sa 1 ampere, para pag nagka-problema ulit yung USB nya, pwedeng maputol lang yung jumper nyo. So mas maigi kung may parts kayo na pamalit, pwede na rin, mas maganda yon. Okay, so hanggang dito na lang yung video natin, at sa susunod ulit natin na video. So kung bago lang kayo sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe, at sa mga nakapag-subscribe na, maraming salamat.